Rinig na rinig ko na bakit daw wala pang 1 week ay ubos na yung tinapay at biskwit. Kesyo sino daw umubos at baka daw hindi mga bata ang kumain. Yung kakarampot na bigay niya, kung tutuusin kulang pa sa 1 week ng 3 bata. Last weekend, for the first time in 4 years, hiniram ng ex ko ang mga anak ko. 2022 nang naghiwalay kami. And since 2022, hindi na niya nadalaw ang mga bata. Swerte na kung magbigay siya ng 1K to 1.5 per month. Since naghiwalay kami, wala kaming direct communication. At yung panganay lang namin ang nakakachat niya. Pero kahit na di sapat ang binibigay niya, ay never ko siyang siniraan or never kong pinagdamot ang mga anak ko. Hinahayaan ko pa rin na mag-video call at mag-chat ang mga bata. So eto na, recently may bago siyang karelasyon. At nakachat ko siya until ayan na nga. Hiniram nila yung mga kids last weekend. Binilhan nila ng konting gamit sa school at konting grocery at nagstay sa kanila ng overnight. Noong sinundo nila at hinatid ang mga bata ay nasa kwarto lang ako. At hindi ako humaharap sa kanila. Pagdating ng mga bata, diretso sa kwarto yung second child ko. Kasama si Bunso, dala yung isang supot na grocery. Sabi nila, sa amin lang daw to, sabi ni Dada, wag daw bibigyan si Lolo. At iba na agad yung dating sa akin. Para sa isang supot ng grocery, tuturuan niya yung mga batang magdamot. Ang papa ko isang stroke patient. Kasama namin siya sa bahay at kapatid ko ang nagsusupport sa kanya. Na bukod sa maintenance si Papa, meron siyang 1K weekly pambili ng grocery at monthly galing sa kapatid ko. At madalas ay damay din ang mga anak ko sa pag-grocery niya. Pinalampas ko yung narinig kong yun at pinagsabihan ko yung mga anak ko na hindi ganon ang itinuro ko sa kanila. At naintindihan naman nila yon. Hindi kami mayaman, minsan sapat, minsan sobra. Madalas ang kulang, pero kung anong meron kami ay sinisigurado ko na pantay-pantay ang mga anak ko. Kung anong meron ng isa ay meron din yung 2 anak ko. At kung kapos kami, sanay sila na maghati-hati at pagkasyahin kung ano ang meron. At ngayon nga lang habang nagluluto ako, ka-video call ng mga bata yung ama nila pati yung new GF ng father nila. At rinig na rinig ko na bakit daw wala pang 1 week ay ubos na yung tinapay at biskwit. Na kesyo sino daw ang umubos at baka hindi raw mga bata ang kumain. Na ang laman ng grocery, 4 packs ng biskwit, isang jar ng stick o 10 sachet ng Milo, 2 pansit canton, 2 Lucky Meat, isang buldak, at ilang piraso ng knickknacks, pretzel at loaded. Sa mga binigay nila, never kami ng papa ko na kumuha. Alam ko na para sa mga bata yung pinamili nila, pero para turuan na magdamot yung mga bata at pagdudahan kung sa iba napupunta yung mga kakarampot na binigay nila. Na kung tutuusin kulang pa sa 1 week ng 3 bata. Kaya't napachat ako sa bagong girlfriend niya. Hanggat maaari, pinipili kong maging mabuti dahil nakikita ng mga anak ko. Pero sa mga pinakikita nila, halos isang araw pa lang nilang nakakasama kung makapagmalaki at tinuruan pang maging madamot ang mga anak ko. Naku, never again. Di bali nang hindi nila mahiram ang mga bata kung kapalit naman nun ang moral and values ng mga anak ko. Mamilin, tama ba yung naging desisyon ko na hindi na ulit ipahiram ang mga bata? Meron kasing part sa akin na naawa ako sa mga bata dahil nasasabik sila sa isang ama. Failed ang relationship namin pero ayoko maging failure as a mother. Sana mapayuhan mo ako, Mamilin. Letter sender, Maddie. Sa'yo na mismo nanggaling ang sagot. Nagkakaugali. Then settling limitations is not cruelty. It is responsible parenting. Tama lang din na inadress mo agad ang sitwasyon. At least alam nila na hindi mo kinukonsinte ang mindset at ugaling ayaw mong mamana ng mga anak mo. At kung hindi kayang irespeto ang mga kondisyones mo, then mas piliin mo kung ano'y kagagaan ng loob mo. Kinaya mo nga ng 4 years, tika. At hindi rin sukatan ng pagmamahal ang isang supot ng grocery. Mabilis siyang maubos But values and character last a lifetime. Kasi bilang ina and as long as for own good at ikabubuti ng mga anak mo, no need to ask if tama. Na minsan ang pinakamahirap na desisyon ng isang ina ay siya rin pinakamabuting desisyon para sa kanyang mga anak. Remember saying, mothers knows best. At wag mo nang antaying dumating sa point na sabihin ng anak mo sa'yo, sa amin lang to ma, kasali ka sa budget.